Kahapon ng 3:00 ng madaling araw ay nagising nga ako dahil nararamdaman ko na parang may lumalabas sa akin. Akala ko nga nag-ihi ako pero nung pag-check ko nga naku dinudugo na pala ako. Nagpanik na talaga ako at ginising ko ang asawa ko at sabi ko nga ipunta na kami sa emergency dahil dinudugo nga ako at hindi tumitigil sa pagdugo. At tingnan nyo naman hindi lang siya basta dugo dahil meron nga siyang mga buo-buong dugo na kung tawagin ay blood clot. Lumabas nga ang buo-buong dugo niya nung maipinasok sa puwerta ko na tools para nga maibuka at masilip nga ang loob. Hindi nga ako basta-basta inai dahil baka nga daw placenta previa ako kaya dinugo ako ng ganun. Hindi pa naman nila nalaman ang dahilan dahil wala ngang ultrasound dun sa ospital kung saan ako nagpapa-check up. Tapos in-advise agad ng OB ko na emergency CS nga daw ako at pinaghanap nga ako ng ospital na may incubator dahil 7 months pa nga lang ang baby ko. Grabe talaga ang iyak ko noon dahil ayaw ko ngang mapaanak ng maaga at ayaw kong ilabas ng maaga ang baby ko pero sabi nila ay kailangan daw dahil delikado nga daw para sa amin ni baby. Nagpunta nga muna kami sa may pinakamalapit na clinic para maghanap nga ng ultrasound at doon na nga rin ako nagpa-check up dahil meron ngang OB doon at siya na nga rin na nag-ultrasound sa akin. Tapos nakita niya nga na placenta previa nga daw ako at nakaharang nga daw ang aking inunan sa puwerta kung saan dadaan ang bata. At yun nga daw ang dahilan kung bakit nga dinudugo ako. Nagtataka talaga ako kung bakit ako naging placenta previa sa pangalawang ultrasound ko ay high-lying naman ang placenta ko. Pagkatapos nga noon ay nagpunta na nga agad kami ng asawa ko sa pinakamalaking hospital dito sa amin. Public hospital nga din ito at buti na lang at naasikaso nga kaagad ako. Isinalang nga kaagad nila ako sa transvaginal ultrasound at nakita nga nila na hindi naman daw nakaharang ang inuna ng baby. At ang sabi nga nila ay ako daw ay nagpe-preterm labor. Kaya nagtataka talaga ako na bakit magkaiba ang findings nila dun sa clinic kung saan ako nagpa-check up at nagpa-ultrasound ay previa nga daw. Kaya mas naniwala nga ako dito sa pangatlo dahil transvaginal nga ang ginawa nila sa akin. Bukod pa dito wala naman akong nararamdamang masakit kundi nga lang yung pagdurugo. Kaya in-advise sa akin ng OB doon na mag-bed rest na nga lang daw ako at hindi naman daw ako kailangang i-admit. Dahil ang dahilan nga daw ng pagdurugo ay ang preterm labor nga o maagang pagle-labor ko. At para nga daw mapigilan ito ay kailangan ko ngang uminom ng mga gamot na nireseta nila. Siguro isa na rin sa dahilan ang sobrang pagod ko nga dito sa bahay kaya napaaga ang pagle-labor ko at pagdurugo. Kaya ito at bed rest na nga lang ako hanggang sa makapanganak na ako. Kilos kasi ako ng kilos dito sa bahay at hindi talaga ako mapakali na walang ginagawa kaya ayun na sobrahan talaga ako sa pagod. Kaya thank you Lord talaga dahil dininig niya ang panalangin ko na hindi ko na kailangang ma-CS para mailabas ng maaga si baby. Sa pagdurugo naman ay hanggang ngayon ay dinudugo pa rin ako at may lumalabas pa ring blood clot paminsan-minsan. At sana nga hindi na ito magtuloy-tuloy. Ipagpapatuloy ko na lang ang mga gamot na binigay sa akin at sana nga umabot kami ni baby ng 9 months.